Parang may kakaiba sa mga crew guys. Kaya tinitigan ko ang isa sa kanila guys. Ay shit! Nakapakagwapo guys! Hello guys, good day sa inyong lahat. May share lang ako sa inyo. Totoo nga guys na minsan sa mga biyaheng hindi mo inaasahan, may mga kwento talagang kusang nabubuo. Mga kwentong magpapangiti sa'yo habang pauwi. December 20 last year nga pala to guys nangyari nung papauwi ako ng aming probensya. Sakay ang isang barko. Tulad ng dati guys, masaya naman akong naglalakbay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko inasahan na magiging espesyal pala ang biyaheng ito. Alas 8 na nga pala guys ng gabi nung nakarating ako ng pier. Kita nyo guys na marami-rami ring mga taong umuwi kasi nga malapit ang Pasko at ang New Year. Nakapila na nga pala kami dito guys sa kanilang boarding gate. Papunta na rin kami sa ship gamit ang shuttle bus ng pier. Malapit nga pala yung ship dito guys, kaso nga hindi pwedeng maglakad for safety na rin sa mga pasahero. At dahil nakakita kami ng barko guys, ito nga pala yung view mula dito sa loob. Napakaganda guys. Sigurado naman guys, nakita nyo na to, na sa tuwing nalalapit ng Pasko, asahan mong sa biyahe, ganitong eksena ang masasaksihan mo sa loob ng barko. At ito, ang pangangaroling ng mga crew sa mga pasahero. Nasisiyahan ako sa ginawa nila guys, kaya nga hindi ko napigilang kumuha ng video katulad ng ginawa ng iba. Pero habang ginagawa ko to guys, bigla akong natigilan. Kasi parang may kakaiba. Parang may kakaiba sa mga crew guys. Kaya tinitigan ko ang isa sa kanila guys. Ay shit! Nakapakagwapo guys! Ay di pala guys, joke lang. Napagtanto ko kasi guys na siya nga pala yun. Siya nga ang isa sa mga taong naging bahagi ng kwento ng buhay ko. Di ako makapaniwalang dito pala kami makikita sa barko. Nagulat at napangiti na rin siya guys nang nakita niya ako. Noong 2018 nga pala guys, na nakilala namin ang isa't isa. College pa kami noong mga panahong yun na panahong sabay kaming nagsusumikap sa buhay. Parehas nga pala kaming estudyante sa umaga at service crew naman sa gabi dito sa isa sa mga sikat na fast food sa Pilipinas. Sa likod ng pagod at puyat, ang mga pangarap, kwento at tawa pinagsaluhan namin para sa kinabukasan. At ngayon, dito siya na sa harap ko. Masaya pa rin naglilingkod pero sa ibang anyo. Nagkakwentuhan nga pala kami dito guys, kaso hindi lang matagal. At yun guys, hindi ko na rin siya pinigilan. At maya-maya pa'y maglalayag na rin ang barko. Mahigit kumulang 4.5 hours yung biyahe guys from Cebu City to Tagbilaran. Eto nga pala yung bus na sasakyan ko papunta sa amin guys. Mahigit kumulang 1 oras din yung biyahe depende sa takbo. At dito guys, nasa bahay na ako. Sa pag-uwi na to guys, natutunan ko na ang mundo ay maliit at ang mga tunay na kaibigan kahit saan kadadalhin ng panahon, mahanap mo rin ulit. Ang biyahe ay hindi lang basta simpleng paglalakbay dahil minsan dala nito ang mga alaala ng kahapon at ang mga taong nagpapasaya sa ating buhay. At sa mga panahong tulad nito, mas ramdam mo na ang Pasko ay tunay na panahon ng pagkikita at pagbabalik. Ito po ang iyong lingkod nga nagbarok. Thank you guys. Follow for more.